Eto na yata yung pinakamahaba at pinakamakapal na niriban ko ngayong taon. Kaya samahan niyo ako mga kamaster sa isang araw na matinding bakbakan. Magbahagi na rin tayo ng simpleng basic tutorial kung paano iriban ng ganitong klase ng buhok. Okay, umpisahan na natin mga kamaster. Kung mapapansin nyo dito, yung kulot niya ay nasa loob o yung tumutubo pa lamang yung dapat natin ditong iriban. Matagal ko ng client ang pamilya nito ni Idol. Simula pa sa tita niya at hanggang ngayon, pati na rin sa pamangkin niya. Ngayong tapos na tayong maglagay ng straightening cream o R1, ay halos na i-process ko siya dito ng 3 oras. Huwag din natin dito kakalimutan na mag-strantes para ma-secure natin na process na yung buhok niya bago siya magbanlaw. Ngayon tapos ko na siyang i-process mga kamaster ay pinabanlawan ko na, kinonditioner ko yung bandang dulo at ngayon ini-sprayan natin ng hair protector. So kung titignan natin dito mga kamaster is parang ang dali lang gawin ano? Pero pag kayo na yung nandito, parang gusto mo nang umayaw. Struggle is real talaga. Lalo na kapag first time mong gumawa ng ganitong klase ng buhok at ganito kahaba, siguradong mangangayaw ka talaga. Pero pag ikaw ay determinado naman ay handa mo itong tiyagain buong maghapon. At yun na nga mga kamaster, nagsimula na tayong magplansya dito. Bale yung init ng plansya na gamit natin dito mga kamaster is Fahrenheit. Nasa around 400 to 415. Dalawa yung plansyang gamit natin dito mga kamaster para masiguro lang natin na hindi na talaga babalik yung kulot na yan. Kaya na pagpaplansya natin dito mga kamaster, malumanay lang at iwasan natin yung nasasabunutan yung client natin dahil pwedeng magkaroon ng epekto yan sa ulo nila kapag binalawan natin dahil nga mainit yung plansya. So napakahirap talaga plansyahin pag ganito kahaba mga kamaster. Kailangan talaga pasensyoso ka dito at matyaga ka dahil pag nawalan ka ng tyaga dito pwede kang magkamali at mabackjob. At ngayong tapos na tayo magplansya mga kamaster is pakukuldownin muna natin siya ng mga 10 to 15 minutes at kumain muna kami dyan saglit dahil nagutom na ang ating idol. Kaya hindi rin ako nagsasawang pumunta rito kila idol Ang sarap ng pagkain. So dito mga kamaster ay nilagyan na natin ng neutralizer at ibababad lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes at bababalawan na rin natin siya with conditioner. At dito mga kamaster ay pinatutuyo lang natin siya ng hand dry. So makikita nyo naman dito mga kamaster medyo tumuwid na yung pinaka-regrowth niya. Medyo inabot na nga tayo ng dilim dito mga kamaster. So tignan natin yung before at ngayon yung after niya. Silky and straight na. At nakapag-save na naman tayo ng taong may problema. Bale hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Maraming salamat sa pagsubaybay.